Magandang araw mga katoks. Sa bidyong ito mga katoks ay talaga namang mahuhubaran na talaga ang buong pagkatao ni Epifanio Labrador mga katoks Talagang sa bidyong ito ay talagang ipinakilala rito ang tunay niyang pangalan mga katoks. Ang tunay niya palang pangalan mga katoks ay Richard Palacio. Richard Palacio mga katoks. At talaga namang magugulat ka ay talagang pag napanood mo tong video ay ano na pala ito ay nagtatago na noon pa. Itong video mga katoks panoorin natin ang video kung bakit siya nagtatago mga katoks. Tolkidos fighter. Kinuha o ninakaw niya ang pera ng mga estudyante niya, itinakbo at hindi na nagpakita. Ang ganung gawain nga ay masasabi nating pagnanakaw o theft. Para patunayan natin ang sinabi ng naging estudyante niya na itong ang si Richard Vallejos Palacio o mas kilala sa pangalang Epifanio Labrador ay ipapakita natin ang isang katunayan na siya nga ay may kasong theft o pagnanakaw. Nakalagay dyan sa larawan, pangalan Richard Vallejos Palacio. Crime, Qualified Theft Court, Regional Trial Court, Branch 40. Sa date issue ay dalawa ang nakalagay. At yun mga katoks mayroon na pala itong reklamo pero hindi pa ito nahuhuli. Pero ngayon dahil binangga niya ang Iglesia ni Cristo ay baka mahuli na ito mga katoks. Panoorin pa natin ang video mga katoks Date ay October 6, 2017 at June 18, 2018, malamang sa malamang, dalawa ang kaso niya na theft o pagnanakaw. Nakalagay sa status ng kaso ay not served at sa suspect status ay at large. Ibig lamang sabihin mga katanglaw ay hindi pa siya nahuhuli at kasalukuyan siyang tumatakas o nagtatago. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit itong si Richard Palacio o Epifanio Labrador ay laging nakasuot ng face mask. Pero ngayon, alam na natin ang totoong pagkatao niya. Yun, kaya pala lagi na lang itong nagsusuot ng face mask. Kaya kahit sino ay magtataka talaga dahil ang tapang niya magsalita pero naka-face mask naman palagi. Tuloy pa nating video mga katoks. Panoorin pa natin Alam niya at alam na nating may kaso siya, pagnanakaw, theft. Puntahan natin yung kanyang pagiging martial artist, master o founder ng isang samahan ng mga martial arts. Ang totoong martial artist at mga master ng martial arts ay hindi ipinagmamayabang ang natutunang aral, hindi din ginagamit sa pananakot, hindi ginagamit sa dahas. Ang mga tunay na master ng martial arts ay disiplinado, kalmado, tahimik, ang nasa isip ay kapayapaan at hindi ipinagmamayabang ang pinag-aralang art. Hindi mo din maririnig na nagmumura. Ang tunay na master sa martial arts ay mapagpakumbaba. Kaya gugulo talaga ang buhay niya dahil ginulo niya ang iglesia. Kabaliktaran naman yan sa nakikita kay Richard Palacio o Epifanio Labrador dahil sa mga videos niya ay ipinapakita niya ang kanyang nalalaman sa martial arts at ginagamit itong pananakot sa mga tinutuliksa niya. Maririnig din natin ang kanyang mga pagmumura, hindi lang basta pagmumura kundi mga salitang pagbabanta at pananakot sa mga tinutuliksa niya. Ang mga ito ay makikita lang na pag-uugali ng isang taong mababang uri ang pagkatao at walang pinag-aralan. Makitid ang utak at ang hanap ay gulo. Kaya bistado na at nahubara na ang tunay na pagkatao niya. Tuloy pa nating panoorin ang video mga katoks. Richard Palacio o Epifanio Labrador dahil nga sa napatunayan natin na siya ay isang magnanakaw o isang criminal. Ang isang magnanakaw nga ay kapatid ng sinungaling o hindi magsasabi ng katotohanan. Pag-isipan mong mabuti, kung ang isang tao, matino, magnanakaw ba yan? Kung ang isang tao matino, magmumura ba yan? Kung ang isang tao matino, magsasabi ba yan ng kasinungalingan at magkakalat ba yan ng mga mapanirang puri at paninira laban sa mga taong respetado at tinitingala ng marami at sa isang relihiyon na tinitingala? Yun ang hindi inalam ni Epifanio
Kaya nakakaawa talaga ang taong ito dahil sa ginawa niyang paninira at pagmumura kay kapatid na Eduardo Manalo. Nela at hinahangaan ng marami. Alam natin na si Richard Palacio o Epifanio Labrador ay isang tagatuligsa ngayon ng Iglesia ni Cristo, na sa tingin ko ay hindi niya talaga kilala at wala siyang alam tungkol sa Iglesia ni Cristo at pagdami ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy itong nagtatayo ng mga kapilya at bumibili ng mga properties maging sa ibang bansa na mula sa kusang loob na handog ng mga kaanib dito. Ang kapatid na Eduardo de Manalo, ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ay isang taong respetado, isang taong tinitingala hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng mga respetadong tao din at mga taong nasa posisyon, hindi lamang sa bansa kundi maging ng mga banyaga, iba't ibang lahi na nasa posisyon ang nagpupunta sa kanya at nakikipag-usap. Ayan ang hindi alam ni Richard Palacio o Epifanio Labrador. Isipin nating mabuti mga katanglaw, sino ba si Richard Palacio o Epifanio Labrador? Mapagkakatiwalaan ba ang isang taong criminal, isang taong magnanakaw? Dapat bang paniwalaan ang kanyang mga sinasabi at ipinaparatang patungkol sa Iglesia ni Cristo? Hindi siya ka-level ng Iglesia, hindi siya ka-level ng kapatid na Eduardo Manalo. Ganyan ang aming tagapamahalang pangkalahatan, nire-respeto at ginagalang. Kaya sino ka? Sino kayo para banggain ang Iglesia ni Cristo? Kaya hanggang sa muli, mga katoks, paalam!